Hello po mga katambay. Muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, may interview po na ang media sa ating Vice President tungkol po siguro sa sinasabing relationship nila sa ating Pangulo. At siyempre, painggan po natin, saka po tayo magkomento sa ating Vice President mga katambay. Ito po, painggan po natin. Nakausap niyo na po ba si father and brother regarding the issues or concerns against President Marcos? Hindi pa kami nagkausap ng pamilya ko. So after the prayer rally, ma'am, in Davao, so wala pa po. Hindi pa kami nagkausap ng mga ano ko. How about si kapatid ko. President Marcos, ma'am? Did he ask you about the sentiments of some of your family members? Wala. Hindi naman nagtanong sa akin na si Pangulong Marcos about sa mga sinabi ng aking kapatid at ng aking tatay. But how's your relationship with him, Ma'am Vicky? We have no problem with each other. President Bongbong Marcos and I are doing good. We are okay in terms of our relationship, both personal and working relationship. So I'm sorry for asking, what about the First Lady, ma'am? Kasi yung recent, yung departure, parang marami nakapansin, ma'am, at parang may dedmahan daw. So how's relationship with the First Lady? Yes, opo. I have no comment as of this time. Ma'am, how about yung sa session po ng Mindanao? Kasi pinag-flow po yan ng father po niya. Is it something that you support? And what's your stand on that? I have no comment on that for now. Thank you. Ma'am, you mentioned you're running for the election 2025 po ba ito? 2028? Anong position po ito? Sinasabi ko lagi na ang politika parang buhay lang yan. Hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Ngayon, mga katambay, ang ganda po ng mga sagot ng ating Vice President sa media. Di ba? Na alam naman natin ang mga media sa Pilipinas, kahit gumagawa ka ng tama, di ba? Ng mabuti, at yung mandato mo sinusunod mo, pero ang media, kung sino ang nagbabayad at naikinabang sa kanila di umano, yun ang kanilang pinoprotektahan. Di ba? Pero napakaganda po ng sagot ng BP, ng ating BP Sara. Nakita mo? Yung kanyang mandato bilang binigay natin na trabaho. Una-una, trabaho lang siya. Walang politika muna sa kanya. May panahon ng politika sa kanya. Di ba? Yun ang kagandahan. Di ba? Saka ang ganda ang politika. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa bukas sa mga politiko. Di ba? Maganda yon. Meron siyang malalim na pinaguhugutan din doon. Saka yung paniniwala niya, tama. Hindi ka forever na politiko. Di ba? Mga katambay. Saka yung issue sa First Lady, tingnan mo, direct to the point niya sinabi na, merong isnabang nangyari. Pero hindi muna siya sumagot. Di ba? Ang dapat nilang tanungin, yung nang isnab. Di ba? Dahil yung Vice Presidente ang inisnab. Dahil yung Vice Presidente ang halal ng bayan. Etong First Lady, hindi natin binoto yan. Hindi natin hinalal. Nasama lang yan dahil asawa ng Presidente. Di ba? Pero ang lingkod bayan natin na poprotektahan din natin, ang Vice Presidente. Di ba? Kung tutuusin nga, dapat nga, yung First Lady pa nga dapat nga mahiya. Dahil halal ng bayan yung Vice President. Di ba? Dapat nagpakitang tao ka man lang na kahit na ikaw may sama ng loob sa vice, kahit na for media. Di ba? Sanay na sanay ang mga politiko sa kanya na photo ops lang, mga media lang. Para lang makita sa camera na good kayo. Di ba? Nangyayari po sa atin madalas yan. Sa ating realidad. Pero napakaganda po ng sagot ng BP di ba? Kaya hindi sumagot. Siya kausapin nyo. Problema niya yun. Kung inisnab niya ako, siya tanungin nyo. Hindi ko alam ang dahilan bakit niya ako inisnab. Di ba? At yung sinasabi niya sa ating presidente, tama po yun.
Siya ay nagtatrabaho bilang Vice President kung ano ang binigay ng bansang Pilipinas ng tayong mga Pilipino sa kanya bilang binoto natin siyang Vice President. Yun ang ginagampanan niyang trabaho. Binigyan siya ng trabaho ng Commander-in-Chief, yung DepEd, di ba? Saka yung isa pa, dalawa yung binigay sa kanya eh. Yung Vice Chair siya ron sa tumutugis at umaano sa mga NPA, di ba? Yung ano ba yun? LCAP yata yun. Yung nakaraan issue pa yun eh, na pinatatanggal ng UN. Na ano ko lang, nakalimutan ko lang yung ano niya eh. I-message yung mga katambay. Saka yung Vice President pa siya, di po ba? Napakarami niyang trabaho rin na hinahawakan, di po ba? Mga katambay, ang ating bise. Kaya po sa pananaw ni Kamanong, pagdating sa politika, hiwalay po ang politika ng mga Duterte. May kanya-kanya po silang paninindigan bilang politiko. Pero pagka dugo na, pamilya na pinag-usapan, hindi mo na sila matitibag dyan. Pero sa politika, kanya-kanya silang pananaw. Kaya hindi mo po pwedeng politikahin ang mga Duterte. Pananaw ng mga kapatid niya yon. Kung ano man ang mga nasabi nila sa presidente natin ngayon, ganun din ang dating Pangulo. May sarili-sarili silang pananaw sa politika. Yan ang tatak Duterte. Ngayon si BP, trabaho siya. Hindi siya namumulitika. Kasi may panahon, ang sabi niya, may panahon ng politika. At ang politika, hindi ka forever dyan. hindi mo alam ang bukas. Di ba? Kaya siya, kung ano yung mandato na binigay natin sa kanya bilang Vice President, yun ang tinatrabaho niya. Nakita niyo naman. Kahit hindi siya Commander-in-Chief, nahandun siya bilang siya pangalawang pinakamataas. Di ba? Yung response na pinakikita niya bilang pangalawang pinakamataas siya sa ating bansa. Nahandun din siya. Di ba? Tumutulong. Kahit limitado lang yung kanyang budget bilang Vice President, gumagawa siya ng paraan sa Mindanao. Ilang araw siyang tumulong sa mga kababayan natin sa Mindanao. Kahit sabihin mong taga Mindanao siya, di ba? Kababayan pa rin natin yun, kababayan niya yun. At hindi lang naman siya sa Mindanao tumutulong, di ba? Nagtayo nga siya ng for how many, di ba? Na Office of the Vice President sa buong Pilipinas na meron pong pagtulong na ginagawa po sa ating kababayan yun, di ba? Paglapit mo ron, lalo yung mga namamatayan, di ba? Binibigyan ng mga assistance. Yung mga kailangan ng turuan para magtrabaho, meron din po doon. Matuturuan ka paano ka magnegosyo. May mga kung ano-ano pang assistance ang binibigay ng mga Office of the President sa mga tinayo niya, di ba? May mga malasakit center pa siya ron, di ba? Yan po ang tama na ginagawa ng BP natin na talagang trabaho siya, hindi katulad ng ibang politiko. Politika ang tinatrabaho sa atin. Nakita niyo naman ang Congress ngayon at ang Senado, di ba? Sa laki ng problema ng bansa, inuuna nila politika, di ba? Tinatrabaho nila, nag-uubos sila ng pera araw-araw, milyon-milyon na nilulustay nila. Sa mga kahihiring. Pero yung presyo ng nagmamahalan sa atin, baliwala sa kanila yon. Basta unahin natin itong tiyatsa, di ba? Pwede mo naman isunod yan. Kung talagang kailangan yan, tulungan mo muna yung mga kababayan natin, bansa natin, lugmok sa kahirapan at nagtataas ang bilihin. Di ba? Mas priority mo yan. Trabahuhin mo muna ito, i-maintain mo muna o i-settle mo muna yung mga malalaking problema ng bansa, lalo sa pagkain. Saka mo i-push yung, di ba, ng mga senador at ng mga congressman, di ba? Iba ang Pangulo kasi natin ngayon marami Hindi natin alam kung ilan ang Pangulo ng Pilipinas. May Pangulo kasi sa Senado, may Pangulo rin sa Kongreso. Kaya maraming kumukumpas. Hintayin na lang natin. Pag si BP, hindi po pwede kay BP Sara yan, yung mga ganyan ginagawa ng Senado, sa tingin ni Kamanong, hindi ubra yan. Problema ng bansa. Dahil ito, lingkod bayan. Nakita nyo naman kung paano magpatakbo ito nung maging mayor. Di ba?
Vice Mayor. Nakita niyo naman po ang Mindanao ngayon, lalo ang kanilang syudad, Davao City. Maunlad, di ba? Walang problema ang mamamayan. May safety, may peace of mind ang kanilang syudad. Ikumpara mo sa Metro Manila, di ba? Yun lang po. At proud po ako sa inyo, BP. Talagang sa inyo, ang politika, hindi pa panahon. Hindi katulad nila, kaumpisa pa lang, nagdadalawang taon, puro politika na ang pinag-uusapan, di ba? Para pabagsakin yung tinik sa kanilang lalamunan para sa darating na eleksyon, 2025, 2028, sila na ulit yung nasa pwesto. Ganun po ang karamihang politiko natin. Pero si BP, trabaho muna. Hindi niya iniintindi kung sino man mag-isnab sa kanya, kung hindi siya pansinin, wala siyang pakailan. Basta ako trabaho. Kung ano yung mandato ko, ito presidente ko, o di tatrabaho ko bilang vice presidente. At kung yung presidente naman nasa pwesto pa, hindi pa natatanggal, hindi pa naalis, abay, presidente pa rin siya. Kaya trabaho lang siya. Wala muna siyang politika ngayon dahil napakahirap ng pinagdadaan natin bansa buti na lang meron tayong vice president na hindi katulad ng ibang politiko natin na puro politika. Kung ang ginagawa nito ay kamukha ni dating Vice President Leni, lalong kawawa bansa natin. Kawawang kawawa. Puro politika rin ang tinitira. Walang mabibigyan ng malaking solusyon. Kaya ngayon, alam na natin ngayon, nakikita natin kung ano difference ng mga politiko natin. Sa Kongreso, sa Senado. Yung presidente, wala na eh. Hindi naman magre-re-election yan eh. Kaya kung ano yung ginagawa ni President Marcos, yun na yun eh. Yun na yung kanyang sistema. Kung hindi niya babaguhin, yun na yun. Last term niya na yan. Hindi katulad ng mga senador, congressman, may mga term-term pa yan. Bumabalik sa pwesto yan. Ang Pangulo, hindi. Ang vice, nakita natin, aangat pa yan ng isang high rank, ng pinakamataas presidente. Kaya nakikita natin yung ginagawa niya na puro trabaho, makatulong sa bayan, hindi politika. Di po ba? Kaya sa tingin ni Kamanong, maaasahan natin ito. Kung ito ang magiging presidente natin, malaking pag-asa ang ating makikita at mararamdaman pag siya ang naging presidente. Di ba? Una-una, hindi ito sobrang yaman na pinanganak na may, sabi ko nga sa kabila, di ba? May kaldero, may sandok, may kutsara, tinidor, may kasirola pa na ginto. Di ba? Na iniintindi, masarap lang ang buhay. Ingatan natin ang ating puso. Dahil ang puso, kayo ang mag-iingat. Di ba? Muli po si Katambay Manong, nag-iiwan po ng mahalin po natin ang ating bansa. Ipaglaban natin. Tiis-tiis lang, may pag-asa pa. Babangon tayong muli, mga katambay. Bye-bye.